Okay, tayo po yung mag-aral ng God's Word bago tayo mag-pray at magkasama talaga yan, ang prayer at study of God's Word. Kasi ano nang pag-pray mo kung hindi naman alam ang God's Word, di ba? At kailangan natin mag-pray to understand the Word. So, tayo po nasa na lang po Tayo po'y lumapit sa Panginoon sa ating pong pag-aaral. Let's pray. Salamat, Lord, sa mga testimony na encouragement para sa amin, Panginoon, na hindi lang po namin nababasa sa Bible ang pagkilos mo sa buhay ng iyong mga anak. Ito po'y amin din pong naririnig sa mga kapatiran at naradarama sa aming buhay. At pinupuri namin kayo, O Diyos, sapagkat kayo po ang Diyos na malapit sa amin. Kayo po ang Diyos na buhay at gumagawa upang isakatuparan ng iyong plano para sa amin. Ngayon po ay mag-aral kami ng salita ng Diyos, iyong salita. Dalangin namin na tulungan mo po kami na makasubaybay, tulungan mo kami na naunawaan po namin ito at makadagdag po sa aming ikalalago pa sa buhay pananampalataya. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Sa ating pong mundo ngayon na moderno, na napakabilis na ng takbo ng buhay, minsan ang mahirap gawin ay ang maghintay. Naranasan nyo na bang maghintay? Mga tao ngayon sanay sa mga mabilisan. Pagkain man yan, transportation, gusto ng agad na resulta. Pero alam niyo po ba na sa salita ng Panginoon, tayo po ay ini-encourage ng Bible na maghintay sa Panginoon. Na may mga pagkakataon po na agaran talaga ang sagot ng Panginoon sa mga prayers natin. Pero may mga pagkakataon na china-challenge tayo ng salita ng Panginoon na maghintay sa Kanya. Ang ating pong text ay galing po sa Isaiah 64. Isaiah 64, verse 4. Ang Isaiah 64 po ay hanggang 66 chapters lang ang Isaiah. Patapos na po ito. At ang tema po ng last part ng Isaiah ay comfort sa pag-ibigay kaaliwan sa people of God. Not just doon nung panahon ni Isaiah, but pati sa mga darating pang generation ng mga Israelites. Of course, sa atin, ang comfort na yon nakaugat sa pagdating ng Savior sa kanyang gagawin na restoration sa buhay ng mga taong ito. Tingnan po natin Isaiah 64 verse 4. Sabi po diyan, this is prayer yan, part ng prayer. Sapagkat hindi narinig ng mga tao mula ng una o naulinigan man ng pandinig o ang mataman ay nakakita sa Diyos liban sa inyo. Maraming tao hindi nila nasaksihan personally pagkilos ng Panginoon, but throughout the history of God's people, nakita nila ang pag-work ng Panginoon. And then, describe niya po ang Panginoon. Sino ba ang Diyos? Na siya po ay gumagawa para sa mga naghihintay sa Kanya. Kumikilos ang Panginoon sa mga tao na naghihintay sa Kanya. Of course, ang number one tanong natin, paano ba yung maghintay sa Panginoon? Kasi diba tayo, inisip natin, pa naghihintay, wala tayong ginagawa. Nandiyan lang tayo. But, tatalakayin po natin ito. Ang ating pong tema ngayong gabi ay maghintay sa Diyos na may kapangyarihang magligtas. Maghintay sa Diyos na may kapangyarihang magligtas. Pag narinig natin yung salitang deliverance, kaligtasan, hindi lang po yan tumutukoy sa pagpunta sa langit, kapatawaran sa kasalanan. Hindi po, kasi ang Diyos po ay nagdiligtas, nagdi-deliver sa iba't ibang sitwasyon sa buhay natin. Meron tayo minsan mga problema sa pamilya, problema sa financial, problema sa emosyon, problema sa mga relasyon, at marami pang iba. Ang Panginoon pa rin naman ang ating pag-asa pagdating sa mga bagay na yon. At ang challenge po sa atin ngayon, maghintay tayo sa Kanya na merong kapangyarihang sumaklolo sa atin.
Now, pag tingnan natin yung text natin sa mandali po, yung text po natin ay bahagi po sa isang section ng Isaiah na kung saan, ang galing nga po nito, naka-record po ay po ito, prayer. Prayer ni Isaiah, of course na-record ni Isaiah, pero para sa mga tao sa darating na panahon. Ano po Sa Isaiah 63, ang simula, Isaiah 63, verse 15, ang simula ng prayer. Itong prayer po na to ay dalawang bahagi ang prayer na ito. So kung gusto niyo aralin sa sarili niyo, simula ang prayer sa chapter 63, verse 15, hanggang chapter 64 na po yan. At ito pong prayer na ito ay sinulat ng Panginoon through Isaiah para ipanalangin nung mga tao na mabubuhay, let's see, 200 years matapos ang panahon ni Isaiah. Ang tawag sa mga tao na yon, sila yung mga remnant. Ibig sabihin ng remnant, mga natira. Natira saan? Kasi sa kasaysayan ng Israel, yung panahon ni Isaiah, para ma-imagine nyo lang, si Isaiah po ay naging prophet mga 700 years bago ipanganak si Jesus Christ. At sa panahon niya, nasaksihan nila na bumagsak ang Northern Kingdom. Si Isaiah, nung nagpa-prophesy siya, nung bumagsak ang Northern Kingdom, ang hari noon sa Southern Kingdom ay si Hezekiah. So yung time na yun, bumagsak ang Northern Kingdom, 700 years bago dumating si Jesus Christ. Tapos, susunod naman nun, mga give or take 200 years matapos bumagsak ang Northern Kingdom, babagsak din ang Southern Kingdom. Pero, ang dahilan ng pagbagsak ng North, yung Assyria. Yan yung context ng Isaiah, pagdating ng Assyria, naalala niyo po yung topic natin for 3 Sundays, si Ahaz, humingi siya ng tulong sa Assyria. Noong panahon ni Hezekiah, yung Assyria na talaga ang lumulusob sa kanila. Kung alam niyo yung kwento sa Bible na merong isang angel pumatay ng 180,000 na tao, yun yung panahon ni Hezekiah. So, bumagsak ang Northern Kingdom noong panahon ni Hezekiah, and then after 200 years, bumagsak naman ang Southern Kingdom. Pero ang dahilan ng pagbagsak nito, pag sinabi bumagsak, ibig sabihin nasira na yung kaharian dahil may mananakop. Ang tagasakop ng panahon ng Southern Kingdom, Babylonians na sila, Nebuchadnezzar. Kilala niyo po yun, di ba? Nebuchadnezzar, yung mga yan. So, yung prayer na sinulat ni Isaiah dito ay para doon po sa mga matitira doon sa panahon ni Nebuchadnezzar, nandun sa Babylon, na sila po yung naging bihag, remnant, kasi marami namatay, Pangalawa na yun, Na-inspire ako doon sa mga tambucho ng motor nung bagong taon. So, this is a prayer na ibinigay ng Panginoon para po itong mga taong ito, pag doon sila sa ganong sitwasyon, 200 years, nung sinulat ni Isaiah ito, at saka pa lang nila ipipray ito, ay alam na nilang sasabihin nila sa Panginoon. Now, kung kayo po ay nagbabasa sa Isaiah, nabasa nyo na to before, marami po sa Isaiah ang tinatawag na propesiya. Ibig sabihin, sinasabi sa Isaiah yung mga bagay na mangyayari pa lang. At isang example niyan, yung message natin sa Isaiah 9:6, di ba? Pagdating po ng promised Savior, yung Messiah. At alam niyo po ba na marami pong prophecy rito, hindi lang patungkol sa Messiah, kundi patungkol sa history ng Israel. Isipin po niyo mga kapatid, mababagsak ang Southern Kingdom mga 200 years nung matapos ang panahon ni Isaiah. Pero sinasabi na ni Isaiah, darating ang mga Babylonians, wala pa nga, Assyria pa nga ang superpower, pero darating ang mga Babylonians at babagsak ang kaharian ng Judah. Pero papaluin din ng Panginoon, di-judge ng Panginoon ng mga Babylonians, at babalik kayo sa inyong lupain. At alam niyo po ba na isa po sa mga prophecy sa Isaiah na kilalang kilala talaga ay pinangalanan ng Diyos kung sino magpapabalik sa kanila, sa kanilang bayan,
mula sa pagkabihag na hindi pa nga nangyayari. At si Cyrus po ay pinangalanan ni Isaiah 100 years bago siya ipanganak. Kasi 600, kasi sa encyclopedia makita nyo, 600 years before dumating si Jesus Christ, pinanganak si Cyrus. Hindi pa siya hari doon, obviously, baby pa lang siya. Pero sinabi na ng Panginoon, hindi lang lalaya kayo, kundi ito yung pangalan ng kapalaya sa inyo. Kung isipin niya, bakit ang daming prophecy? Alam niyo po ba kung bakit? Kasi ang bayan ng Panginoon ay, sila sa idols, tumasama sila sa false gods. Kaya, para patunayan sa kanila ng Panginoon na nag-iisa lang siya, sasabihin ko sa inyo yung mga mangyayari sa inyo. Tingnan niyo po ito sa Isaiah 45, verses 1, 4, and 6. Sabi diyan, ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahiran ng langis. That's the word for the Messiah, Ibig sabihin, pinili, Si Cyrus, si Ciro, na ang kanyang kamay ay aking hinawakan. Tandaan niyo po, 100 years pa lang, after this, ipapanganak si Cyrus. Pero sinabi na ng Panginoon si Cyrus, pinangalanan. Sabi diyan, kay Ciro na aking kanang kamay, ang aking hinawakan upang pasukuin ang mga bansa sa harap niya at kalagan ng mga balakang ng mga hari upang mabukas ng mga pintuan sa harapan niya upang ang mga pintuan ay hindi masarahan. Verse 4, alang-alang kay Jacob na aking lingkod at sa Israel na aking pinili, sa iyong pangalan ay tinawag kita. Aking pinangalanan ka, bagaman hindi mo ako kilala. Ganito ko yan si Cyrus. Verse 5, ako ang Panginoon at walang iba. This is the point. Ako ang Panginoon at wala nang iba. Liban sa akin ay walang Diyos. Aking binibikisan ka, bagamat hindi mo ako kilala, upang malaman ng mga tao mula sa sikatan ng araw at mula sa kanluran na walang iba liban sa akin. Ako ang Panginoon at walang iba. Verses, Isaiah 46, verses 9 to 10, inyong alalahanin ng mga, kay Cyrus pa rin ito, inyong alalahanin ng mga dating bagay ng una sapagkat ako'y Diyos at walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon at ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang layunin ko ay maitatatag at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. Ano di pa sabi ng Panginoon dito? Hindi ko lang alam kung anong mangyayari. Ako ang dahilan kung bakit mangyayari yan. Nakita niyo po yung ginamit na words dyan? Layunin, may purposes. Ganyan ang Panginoon natin. Not only He knows the future, but He holds the future. He controls the future. Yan ang Panginoon natin. Kaya, sabi yan sa mga tao, sige, subukan niyo yung mga Diyos-Diyosan. Kaya ba nilang gawin yan? Yun ang point ng Panginoon sa mga prophecies. And ganoon din sa atin. Kaya tayo, ano ba dapat ang maging dating sa atin ng mga Bible prophecies? Well, dapat, maging dating sa atin ng mga Bible prophecies, magkaroon tayo talaga ng firm belief na totoo ang Diyos. At nag-iisa lang siya. At siya ay makapangyarihan, siya ay sovereign, kontrolado niya ang lahat ng mga bagay. Hindi lang niya alam ang mga bagay, pinangyayari niya ang mga bagay. So, bukod sa pagkamangha, ang kailangan maging response natin, dahil alam ng Diyos ang future, sinabi niya yung mga mangyayari, magtiwala tayo sa Kanya at magkaroon tayo ng confidence na kahit anong mangyari sa buhay natin, hawak ito ng Panginoon. Now, itong prayer na to, dalawang parts. Yung unang part niya, chapter 63, verses 15 to 19, halos parehas lang sila. May konting pagkakaiba. And then sa chapter 64, doon naman yung second part ng prayer. At tingnan natin yon 64, verse 1. Prayer. Tandaan niyo po ito ay prayer para ipag-pray ng mga labi, mga malalabi, mga remnant, 200 years bago pag namatay na si Isaiah. Sabi niya, buksan mo sana ang langit. Alam niyo po ba sa English, nakalagay diyan, punitin. Dinescribe ang langit parang papel, Punitin mo nawa yung langit at lumabas ka, Panginoon. Ang ibig sabihin dito, not just tulungan mo kami, but personally, mag-intervene kayo, manghimasok kayo, Panginoon, sa aming sitwasyon. They're not even praying sa secondary causes. Gumamit ka ng ganito, gamitin mo sa ganito. No. Ikaw, punitin mo yung langit, Panginoon, bumaba kayo dito. Tulungan nyo kami. O buksan mo sana ang langit at ikaw ay bumaba upang ang mga bundok ay mayanig sa iyong harapan. Gaya ng kapag tinutupok ng apoy ang kakahuyan at pinakukulo ng apoy ang tubig
upang ipakilala ang iyong pangalan sa iyong mga kaaway at upang ang mga bansa ay manginig sa iyong harapan. So, bumaba ka, tulungan mo kami sa mga nag-o-oppress sa amin, sa mga nang-aapi sa amin. Ikaw mismo, Panginoon, pakita mo yung dati mong ginagawa. Sa mga interesado, ang tawag niyan theophany. Ang Panginoon ay mismo ang mag-i-intervene sa history. So, itong prayer na ito, ang kapakita sa atin ng theology, ng mga nagpe-pray. Sabihin ng theology, paniniwala nila tungkol sa Diyos. Kapag nag-pray ka ng ganito, Panginoon, bumaba ka nga po dito, kayo po mismo, at ito po mga nanguusig sa amin ay pagtanggol niyo po kami, nakaaway din naman ninyo. Anong sinasabi nun tungkol sa mga tao na nagpe-pray ng ganong prayer? Anong tingin nila sa Diyos? Well, point number 1, ang Diyos ay may kapangyarihang magligtas. Ayun ang tingin nila sa Panginoon. Bakit sila magpe-pray ng ganon kung di naman sila naniniwalang kaya silang tulungan ng Diyos? Punitin niyo po yung langit at bumaba po kayo, tumapak po kayo sa kasaysayan namin at tulungan mo po kami dito. God has the power to deliver. Yun ang ating first point. God has the power to deliver para magligtas. At may binanggit dun sa verse number 3, God has the power to deliver. Sabi sa verse number 3, nang ikaw ay gumawa ng mga kakilakilabot na bagay na hindi namin hinihintay, ikaw ay bumaba, ang mga bundok ay nayanig sa iyong harapan. May naalala ba kayong sitwasyon sa Old Testament na bumaba ang Panginoon sa bundok at ito'y nayanig? May naalala kayong ganun? It reminds us of the giving of the Ten Commandments, di ba? Sa bundok ng Sinai. It was the Lord. Personal siyang kumilos doon. So this is probably referring sa paggaba ng Panginoon sa context ng pagbibigay niya ng law sa people of God. Pero, sinabi din po diyan, kasi sa verse number 3, nung ikaw ay gumawa ng mga kakilakilabot na mga bagay na hindi namin hinihintay. Maaari ang tinutukoy diyan, hindi lang mismo yung paggaba niya roon sa Sinai, Exodus 20, kundi tumutukoy po yan sa lahat ng sitwasyon sa history ng Israel na kung saan tila bumaba ang Panginoon para talagang tulungan sila. Bigyan natin ng example ito ha. Halimbawa nito, yung sa Egypt. Isipin niyo po yung sa Egypt. Ang Diyos po talaga, very visibly kumikilos ang Panginoon doon. Nature, nature, sino magkukuman sa mga palaka, sa mga balang, di ba, sa kadiliman, sa river. Diyos po yun eh. Nakakita nila, talaga bumaba, so to speak, ang Panginoon, para mag-intervene sa kanila. At, of course, yung tawag dito, kiniklaim ng mga Israelites ang promised land, di ba? Isipin ito nangyari sa Jericho. Ano nangyari doon? Bumagsak yung pader. Na ang, sabi ng mga scholars, ang bagsak ng wall of Jericho, hindi pa ganun. So, isipin niyo po yan, mga kapatid. Anong ginawa nila? Nagmarcha. Wala silang talaga doon, maliban sa pagtiwala nila sa Panginoon. Maraming kwento, di ba, sa Joshua, sa chapter 10, meron doong nagsama-sama yung 5 bansa, coalition of 5 nations. Ang hirap nun, di ba? 5 nations para labanan sila Joshua. Pero ang sabi sa atin ng Bible, mas maraming namatay dahil nabagsakan ng hail, ng yelo sa langit, kaysa sa mga napatay na mga sundalo. Ba't? Kasi ang Panginoon ang lumalaban para sa kanila. Naalala niyo yung ginawa ng Panginoon, pinatigil niya, pinabagal niya yung paglubog ng araw, di ba? Ang Panginoon nag-i-intervene talaga throughout the history of Israel. Pagdating mo sa period ng Judges, naalala niyo yung nangyari kay Gideon? Binawasan yung mga sundalo, di ba? Hanggang sa naging 300 sila. Isipin mo, 300, hindi naman ganun karami yan. Kalaban nila, isang host ng mga Midianites. Pero nanalo sila doon. Medyo silang mga tambuli, meron silang mga palayok, mga torch. At ginamit ng Panginoon yung 300 men para magtagumpay ang bayang Israel. Marami pang kwentong ganon. So, kwento po ng mga kings, di ba? Pati sa Northern Kingdom, kumilos din ang Panginoon doon sa mga pambihirang pagkakataon, mga imposibleng sitwasyon. Sa Northern Kingdom, Southern Kingdom, binanggit natin yung kay Hezekiah. So, yung pagkilos ng Panginoon sa kanila, alam nila yon sa kasaysayan nila. God has the power to deliver them.
Kaya lang, sila naman, wala silang tiwala sa Panginoon. Example to si Ahaz eh. Sabi ng Panginoon kay Ahaz, sige, sabihin mo sa akin kung anong sign ang bibigay ko para pakapatunayan ko sa i-deliver kita kay Rezin at saka kay Pika. Nung silang dalawa nagkasama sila para labanan ka, Damascus and Northern Kingdom, di-deliver kita niyan. Pero ang ginawa ni Ahaz, nagtiwala sa Assyria, hindi sa Panginoon. Kaya hindi niya na-experience yung power of God to deliver. Kasi hindi siya nagtiwala. Now, kita natin mga kapatid, na huwag na natin kakalimutan. God has the power to save. At siyempre, pag naisip natin yung unang-una, kaligtasan natin, spiritual salvation, di ba? Alam niyo ba na sinasabi sa Bible, di ba, the gospel is God's power unto salvation. It takes God's power to save us. Bakit? Kasi it's humanly impossible. Hindi natin kayang ligtas sa mga sarili natin. Kailangan ng power of God to save us. At mga kapatid, huwag natin pagdudahan ang kayang gawin ng Diyos natin. Kasi yung pinakamalaking problema natin, tinulungan tayo ng Diyos. Yung wala tayong magagawa doon talaga eh. Pero makita mo ang power of God, ganap ka ba ng manifestation, ganap ka ng example, or sa power of God dito? Yung na-save ka, power of God yan. Di ba? Sabi nga sa Jeremiah, hindi mo kayang baguhin ang puso ng tao. Pero ang Diyos, nagawa niya yan. That's the power of God. Diba? Kaya, huwag ka nang lumayo eh. Tignan mo na lang yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kung nag-aalinlangan ka, tutulungan ba ako ng Panginoon sa ganito, sa ganyan? Teka muna, ano bang pinakamalaki mong problema at ano bang ginawa ng Diyos para sa iyo? So, ang Panginoon po has the power to deliver. We have an omnipotent Savior. Meron tayong mga sitwasyon sa pamilya natin, wala tayong magagawa. How many times I heard that as a pastor? Pastor, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Wala na akong magagawa. Well, maaaring totoo yun. Pero totoo din naman na pag wala ka na magagawa, ang Diyos may magagawa pa. Family conflicts, ministry, may mga bilang lingkod ng Panginoon, tayo lahat lingkod ng Panginoon. Meron tayong desire, di ba? Gusto natin ma-save si ganito, gusto natin dumami attendance sa ganito, gusto natin mag-grow si ganito. Well, andyan ang Panginoon. Kung meron tayong mga kahinaan, meron tayong mga, mga limitations, andyan ang Panginoon. Our omnipotent God He's mighty to deliver. May mga special needs tayo. Minsan sa paglilingkod sa Panginoon, Lord, meron kaming ganitong gawain, pero kapos ang budget. Ganun, di ba? Sa mga young people, gusto sumama ng camp, minsan, kapos talaga. Meron tayong mga desires sa heart natin na gusto nating ibigay para sa Panginoon, pero Panginoon, para talagang hindi kaya, But the Lord can help us. The Lord is our Savior for all. Salvation ng loved ones natin, di ba? Minsan, nakatigas-tigas ng puso nila. Pero, mga kapatid, huwag nating limitahan ng kayang gawin ng Panginoon. Huwag tayong manghinawa. Pag-pray natin sila, may magagawa ang Panginoon. Kailangan mo ng wisdom sa desisyon na kailangan mong gawin at yung desisyon na yun, pag nagkamali ka, sobrang bigat na magiging balik sa'yo. Ipagkatiwala mo sa Panginoon yan, kaya kang tulungan ng Panginoon. Meron kang kasalanan na nahihirapan kang pagtagumpayan, the Lord can give you victory because the Lord is our Savior, not just from hell, but for everything. Ngayon, tignan natin yung verse 4. Ganyan yung pinaka-text natin. Hindi natin tignan buong prayer. Part lang ito. Sabi sa verse 4, sa bandang huli, dinescribe ang Panginoon na gumagawa para sa mga naghihintay sa Kanya. God is a delivering God. Pero specifically sinabi rito na yung pagliligtas ng Panginoon ay para sa mga specific na tao. Sino yung mga yon? Mga naghihintay sa Kanya. Diba? Kasi kung lahat naman pala di-deliver ng Panginoon, maghintay ka o hindi, ano pang significance ng passage na ito? Ibig sabihin, merong deliverance ang Panginoon. Pakinggan niyo po ito. May deliverance ang Panginoon na nakareserba para lang sa mga naghihintay sa Kanya. Point number 2. Inililigtas ng Diyos ang mga naghihintay sa Kanya. God delivers those who wait on Him. Meron tayong series of points dito para lang mas maunawaan natin yung sabihin ng waiting on God. Ano ba nasa isip niyo pag waiting on God? Or waiting in general?
Isip mo, nakaupo ka, nakatunga nga, gano'n. What does this mean? Anong ginagawa ng mga taong ito? Anong context natin, yung text natin ay part ng prayer, di ba? Alam niyo ba na yun ang isa sa ibig sabihin na maghintay sa Panginoon? Nalangin tayo. Point A. Natin yung point A. Waiting on God is entrusting our burdens to Him in prayer. Ang paghihintay sa Diyos ay pagkakatiwala ng ating mga kabigatan sa Kanya. Hindi sabihin na waiting, kahilata tayo, no? Bala ng Diyos yan. In a sense, waiting in God is something active. Aktibo. Yan ang gagawin ng mga remnants, yung ginawa nila. While they were waiting for the Lord's deliverance, nanalangin sila. It goes hand in hand. Diba? Yung control ng Panginoon sa lahat, hindi yung discouragement para mag-pray tayo. Sabi niyo ba, kontrolado ng Diyos lahat. Tinakda niya na lahat. Bakit pa ako magpe-pray? Well, kasi ang prayer ay paraan ng Panginoon para isa katuparan ng kanyang mga plano. At hindi naman tayo makapaghihintay sa Diyos kung hindi naman tayo nagtitiwala sa Kanya. Diba? So, pag waiting on God, ibig sabihin niyo, trust the Lord, and para malaman nagtatrust ka sa Panginoon, bibigay mo sa Kanya yung bigat mo. Yung tiwala sa Diyos, pinapanalangin sa Kanya yung kanilang impossible situation. Mahirap ang buhay, pero pwede ka naman mag-pray. Diba? Ganyan talaga ang buhay. Life is hard. Minsan, life is unfair. Diba? Pero you can always pray. Yan, manalangin ka sa Panginoon, pagkatiwala mo sa Panginoon na yung sitwasyon mo na sa kabila ng itong kabigatan na ito, makapagpatuloy ka sa Kanya. And also, waiting on God, point B, is nagtitiwala ka na siya ay kikilos. No? Ba yun yung sinabi doon sa text natin, di ba? Siya po ay nagumagawa para sa mga naghihintay sa Kanya. Ano yung hinihintay mo sa Kanya? Na kumilos siya. Yun yung hinihintay nila. Waiting on God is believing that He will work. He will do His work. Kikilos ang Panginoon. So, huwag ka mawala ng pag-asa. Minsan, darating sa buhay mo na parang ang Diyos, naka-standby lang, tapos tinitignan kang mahirapan. Hindi ganoon ang Panginoon. May plano ang Diyos at kikilos ang Diyos, hintayin mo lang. Tandaan natin na minsan ang ating timing ay iba sa timing ng Diyos. Minsan yung ating na-expect na deliverance, iba sa bibigay ng Panginoon sa atin. Pero never natin iisipin na ang Diyos walang ginagawa. May gagawin ng Panginoon at masusupresa ka, makikita mo ang pagkilos ng Panginoon kung handa ka maghintay sa Kanya. Minsan, pinapangunahan natin ang Panginoon, di ba? Kaya, hindi natin, kagaya ni Ahaz, hindi niya na-experience yung power of God. Grabe, ginawa ng Panginoon sa kanya. Pero, hindi niya na-experience yung power of God. The same way Hezekiah experienced it. Bakit? Hindi siya nag-wait on the Lord, no? Napitan niya yung mga Assyrians, no? Bayaran ko na lang to. Yun minsan ang kalaban ng waiting on God. Padalos-dalos na pagkilos. Kasi gusto natin, masolusyon na agad yung problema natin, di ba? But, let's trust the Lord. Nakikilos siya sa ating sitwasyon. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon, mga kapatid. Pero binigay niya yung buhay niya para ligtas tayo. Para ano? Para pabayaan tayo? Hindi tayo gaganunin ng Panginoon. Ngayon, sa verse 4, sinabi dyan, sa last part, di ba? Na gumagawa para sa mga nanghihintay sa Kanya. Verse 5, tingnan yung verse 5. Iyong sinasalubong siya na nagagalak na gumagawa ng katwiran ang mga umaalala sa iyong mga daan. So dito parang pinaparallel, parang pinasalarawan ng last part ng verse 4, ang same person na
binabanggit sa verse 5. Ibig sabihin, yung naghihintay sa kanya ay dinescribe, nilarawan bilang nagagalak na gumagawa ng katwiran. Maalala sa daan ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon. So, ang tao naghihintay pala ay siya rin yung tao na nagagalak sa katwiran. Ibig sabihin ng katwiran, yung standard ng Panginoon, ginagawa mo. Ano? Point C. Waiting on God is persisting on obedience regardless of circumstances. Ang paghihintay sa Diyos ay pagpapatuloy sa pagsunod. Kung ano man ang sa kahit na anuman, dapat pala ganun, sa kahit na anumang kalagayan sa buhay. Okay? So, yun palang waiting on God, hindi lang yung makagitay ka. Ang totoo naghihintay sa Panginoon, kahit parang wala pa nangyayari, siya pa rin na namumuhay sa katwiran at masaya siya doon. Di ba nangyayari minsan, yung mga hindi makapaghintay sa Panginoon, ano nangyayari? Nagtatampo sa Diyos. Ayoko na. Di ba? Bakit hanggang ngayon, wala pang ginagawa ang Panginoon? Ayaw nang magbasa ng Bible, ayaw nang pumunta sa church, ayaw nang mag-devotion. Minsan pa nga, yung iba, mabalik sa kasalanan, nagre-rebelde sa Diyos, di ba? Tapat ako sa Panginoon, tapos nagka-problema ako, wala naman siyang ginagawa. Balik na lang ako sa dati. Pero ang naghihintay sa Panginoon, kahit parang wala pa nangyayari, nagpapatuloy sa katwiran at nagiging masaya sa katwiran. So, naiinip ka na ba maghintay sa tulong sa iyo ng Panginoon? Huwag kang magtampo sa Diyos. Huwag kang magwala spiritually. Ayoko na. Wait on the Lord. Patuloy ka sa Panginoon. Waiting on God is something active yan eh. Nagpapatuloy ka, naglilingkod sa Panginoon, kahit na yung inaasahan mo, hindi pa dumarating. We do the will of God. That is waiting on God. Yung mga hindi nag-wait sa Panginoon, malis na lang, hindi na nagpapatuloy sa Panginoon. At kapag marunong tayo maghintay sa Panginoon, mapipigilan natin magrebelde sa Kanya. Yung mga nagrebelde sa Diyos, minsan hindi nakapaghintay sa Panginoon. And then, finally, of course, sa point natin, sinabi sa verse 4, na siyang gumagawa para sa mga naghihintay sa Kanya. Kumikilos ang Panginoon. Last point, point D. Kumikilos ang Diyos kapag tayo naghihintay sa Kanya. Kumikilos ang Diyos kapag tayo naghihintay sa Kanya. Isipin nyo, kung lahat ng sagot ng Panginoon sa prayers natin ay instant, hindi na tayo i-challenge ng God's Word maghintay. Bakit meron paghihintay? Kasi minsan, yung timing na gusto mo, hindi yun ang timing ng Panginoon. At ang purpose ng Panginoon ay para banatin yung ating pagtitiwala sa Kanya. Para palaguin tayo sa pagtitiwala sa Panginoon. Ang example nito, di ba, yung si Jairus, namatay yung anak niya, daughter niya namatay, di ba? Tinawag niya yung Panginoon. Pero alam niyo po ba na papunta sila doon sa anak niya, mamamatay yung anak niya, doon yun hinawakan ng yung babaeng inaagasan ng dugo. Hinawakan niya yung laylayan ng Panginoon. Kaya tumagal ngayon, di ba? Kung ikaw si Jairus, ano nangyari dito? Nadili tuloy kami ito kasi kawawa ba? So, ang nangyari, nung gumaling yung babae, may dumating na galing sa bahay ni Jairus, sabi, huwag mo na abalahin ng Panginoon, patay na yung anak mo. Kanina naghihingalo pa lang, pero ngayon patay na. Pero, dahil doon sa ganung sitwasyon, nabanat yung pananampalataya niya kasi hindi lang niya nakilala si Jesus na nagpapagaling ng may sakit kundi bumubuhay ng patay. Isipin niyo? Na hindi magiging posible yon kung hindi siya pinaghintay ng Diyos. Kaya tayo mga kapatid, pray tayo ng pray, lumago. Gusto ko lumago spiritually. Alam mo, part na papalaguin tayo ng Panginoon, tuturuan niyo tayo maghintay sa Kanya. Mahirap maghintay kasi alam niyo ba kung ba't mahirap maghintay? Kasi ang totoong paghihintay sa Bible ay
ano to patuloy ka nagtitiwala sa Diyos. Kaya mahirap. Kasi maraming kasinungalingan sa paligid natin na binabato ng dyablo. Pinabayaan ka na ng Panginoon. Wala nang pag-asa yung hinihingi mo sa Panginoon, kinalimutan ka na ng Diyos. Di ba? Kung tutulungan ka ng Diyos, dapat ngayon nakita mo nangyari sa'yo, lumala yung sitwasyon mo. But, mahirap maghintay kasi nga, kailangan piliin mong araw-araw magtiwala sa Panginoon. And it takes commitment to believe God and to believe His Word para matuto kang maghintay. Kailangan maniwala ka sa Diyos. Kailangan maniwala ka sa Kanyang salita. At kapag walang deliverance, wait on God. Or maybe, ang form ng deliverance ng Panginoon ay iba. Kami, si tatay, we're praying, gumaling siya. Pero, dineliver ba siya ng Panginoon? Tatay ko, dineliver ba ng... Yes. Pero hindi sa paraan na inaasahan namin. Kundi sa paraan na mas mabuti. Di ba? Totoo niyan. Sino ba mas nakakaawa? Sa ngayon, siya o tayo. Para mas mahirap yung sitwasyon natin ngayon. Di ba? Nangungonsumi pa tayo sa mundo na to. Di ba? So wait on the Lord. I don't know, sa taon na ito, meron tayong sigurado may mga challenges darating sa atin. At wala naman masama mag-pray for speedy deliverance. Kasi meron tayong example sa Psalm. Lord, save me now. May mga example na ganun Pero kailangan nating isipin na baka minsan ang purpose ng Panginoon, ang gusto ng Panginoon sa atin, maghintay tayo. At habang naghihintay tayo sa Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya, magpatuloy tayo naglilingkod sa Kanya, huwag natin pagdudahan ng Panginoon. Kasi wala na siyang, mga batid, nung binigay ng Panginoon ng Kanyang anak, wala na siyang dapat pampatunayan sa atin. Maghintay tayo sa Panginoon. At ang pangako sa atin ng Bible, kumikilos ang Panginoon, di ba? Sa mga naghihintay sa Kanya. Wait on God. Ang Diyos na may kapangyarihang magligtas sa mga naghihintay sa Kanya. Let's pray. Panginoon, help us na maghintay sa inyo. Help us, Panginoon, na magtiwala sa iyo. Help us, Panginoon, na express ang aming trust by obedience sa kabila ng nahihirapan kami sa same situation minsan at parang walang nangyayari sa buhay namin. Parang sarado ang langit. Pero salamat, Panginoon, sa iyong encouragement from the Word na kayo po'y gumagawa sa mga taong naghihintay sa inyo. Lord, grant us, bigyan mo kami ng grace para matuto kami maghintay. In Jesus' name, Amen.